Good morning po. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Update po. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Akin lang po ay kwento ko lang naman yung tungkol sa kapitbahay ko. Siguro about 5 days ago. Kasi matanda na siya, masakit yung tuhod niya, kabilaan. Nagtutungkod sa minsan kasi hindi siya minsan makatayo minsan hindi siya makalakad. Ngayon meron kami rito sa bahay, meron ditong virgin coconut oil at nilagay namin sa dahon ng sambong, pampahid sa katawan ba, mga sakit sa katawan, sakit sa paa. Ang nangyari ngayon, dahil 5 days ago binigyan ko siya ng ng asin na may langis. Opo. Yung virgin coconut oil, hinalo ko doon sa asin. Tapos pumunta ko sa bahay nila, binigay ko sa kanya. Siyempre hawak-hawak ko yung asin na may virgin coconut oil. Sabi ko yung iba niyan, lagay mo sa lalagyan na malinis para pwede mo pang magamit. Ngayon pinahiran ko yung tuhod niya, kabilaan. Ilagyan ko ng asin na may virgin coconut oil. Tapos pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko yung asin, kasi yung pangontra bulok. Ito nga sa ngipin ko, yan asin po. Ganun ho kasi yung property siguro ng asin. Isa doon sa properties niya ay pangontra bulok. Gaya nga ang nakasulat sa Biblia, kayo yung mga asin, sabi nga ng Panginoon. Blessing talaga ho yung asin kasi talagang niloob ng Diyos na yung mundo ay tulad yan sa dagat, maalat para ma-preserve yung mundo, hindi siya basta-basta mabubulok. So ganun po. So yung sa tuhod niya nung napahiran ko, siya mismo nagsabi, humingi pa nga siya ng virgin coconut oil tsaka ng asin. Yung asin pala, sinabi ko sa inyo dati, yung rock salt, hindi yung iodized salt rock salt po. Kasi kung pwede nyo lang maiwasan yung iodized salt hindi ko naman sinasabi kung anong brand, basta iodized salt kung pwede nyo lang maiwasan, iwasan nyo na. Kung pwede mag rock salt na lang tayo kasi mas maganda siguro yung mga properties dun sa rock salt kasi hindi siya na-process Unlike sa iodized salt, pinaprocess nila yon. So yung mga nutrients niyan, mga natural na ibang nutrients niya nandun pa, nakapreserve pa. Tsaka matagal na ho yung Pilipinas. Wala namang na-issue na mga thyroid dati nung wala pa yung iodized salt na yan. Pero nung nauso yung iodized salt, dahil pinromote yan ng isang dating senador, ni late Senator Juan Flavier, sila yan pati sa kay time ni late President Ramos, sila yung nag-promote ng iodized salt kung ano man yung dahilan nila, kung ano mang mga health benefits sinasabi nila noon, mukhang overtime napatunayan na hindi ho talaga maganda yung naging bunga ng iodized salt o paggamit ng iodized salt kasi nga nagkaroon ng mga maraming issue, and later na find out sa mga ibang studies. Actually, napuso nga rito may mga pinost ako. Siguro after nitong Facebook Live ko, magsisearch ako tungkol sa iodized salt and risk health factor ng yung health risk ng pag-consume ng iodized salt. Kasi hindi ho talaga maganda yung naging bunga noon. Bagaman halimbawa, merong mag-claim halimbawa na maganda naman yung iodized salt, ang realidad ho kasi sa mundo ng science at sa facts, meron hong mga result na yung iodized salt kung ano ho yung sa iodized salt, yung bunga hindi ho talaga maganda. Tulad yan, marami nang nagkasakit nagsilabasan over time yung sakit ng tao na nakakuha doon sa kakakonsume ng iodized salt. At isa pa yung kung pwede nyo rin may iwasan yung hinahalo sa pagkain, yung mga niluluto, yung mga crystallized na mga panghalo. Kasi kung pwede nyo lang maiwasan, iwasan nyo na rin.
Hindi na lang ako magbanggit ng brand kasi mahirap na eh. Baka ako'y sigurado ako'y magkakaproblema din. Problemado na nga ako sa trabaho pa, dagdagan ko pa. Yun lang ho. Kasi kung wala ho talaga may magsasalita sa atin yan, sabi nga ni Jordan Peterson, quote, "When you have something to say, silence is a lie." Yun po. May kasunod pa po yun yung "and tyranny feeds on lies," unquote. Again, quote, "When you have something to say, silence is a lie, and tyranny feeds on lies," unquote. By Jordan Peterson. Si Jordan Peterson, isa po siyang Canadian national, psychologist po siya, at isa siyang commentator. Marami po yan siya. Magaling ho talaga yan si Jordan Peterson. Kung gusto niyo sundan si Jordan Peterson, abay magaling ho. Marami siyang mga nire-recommend na mga minsan payo. Pero ang masabi ko lang, hindi absolute. Ang the best pa rin talaga na payo, siyempre, yung payo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Mas maganda rin siguro na pag nagsasalita tayo patungkol or nagko-quote tayo patungkol sa Biblia, ay isundan din natin. Kumbaga, hindi man natin hawak yung Biblia, i-take down mo yung mga verses o yung mga sinasabing passage sa Bible, tapos babasahin mo talaga. Tsaka kung mas maganda, basahin mo ng buo kasi minsan ang binabanggit natin, halimbawa Matthew 6:33, verse 33 lang yon. Kumbaga, tingnan mo sa itaas, tingnan mo sa ibaba, may mga karugtong yon, yung kabuuan. Halimbawa, yung parabola. Yan. Sa parabola kasi ng Panginoon, tulad yan sa Mateo 13:24 hanggang 30, marami po kasing parabola yun siya dyan, binanggit. Yung sinasite ko kasi, inibigyan ko lang ng emphasis o na in-emphasize ko lang yung verse 14 to 29 o verse 24 to 30 doon sa Mateo chapter 13. Yun lang po yung ini-emphasize ko. Kasi pinapartikular ko doon sa Pilipinas. Yun po. So again, balikan ko muna doon yung dito sa kapitbahay ko na may edad na. Kasi bakit ko ba naisip yung asin tsaka yung virgin coconut oil? Kasi bago yon, napansin ko na siya, matagal na actually. Siguro mga 3 days, 4 days ko nang naiisip yon. Nakakalimutan ko, sabi ko bigyan ko kaya ito ng ng virgin coconut oil tsaka ng asin. Kasi ang asin, yun na nga yung properties ng asin, pangontra bulok. Tapos yung virgin coconut oil naman, siyempre alam nyo na, pang lubricant ba? Yun ang magiging silbi no, ng virgin coconut oil. Kasi pag ipinahid mo sa, alimbawa, sa balat ng tao, siyempre sasama sa dugo yun sa tinatawag na, ano bang tawag sa ng balat ng tao. Kasi isa sa pinakamalaking, sabi nga sa human anatomy, largest na organ ng tao, isa doon yung balat Kasi kabahagi siya ng katawan natin. So yung balat ng tao, pinakamalaking bahagi yan sa katawan ng tao. Yung balat, pagka uminit yung katawan natin, bumubukas yung mga pores niyan, lumalabas yung pawis. Kaya tayo nagpapawis. Dahil nga ang isa sa mga purpose ng pawis para ma-neutralize or ma-normalize ba yung temperatura ng katawan. Kasi pagka hindi ka nagpapawis, yung tubig sa katawan, parang kumukulo kasi yan Ganun ho yan, yung katawan mo pag umiinit, pagka nahigitan ka, para kang baka mag-collapse ka. Tingnan mo minsan sa mga nalalagnat, grabing init ng katawan. Ang purpose naman nun, para mamatay yung mga mikrobyo, mga masamang o foreign element sa katawan natin. Yun po ang isa sa mga science naman dun, bakit tayo nilalagnat. Kasi yung katawan, yan siya parang pinaka-natural na doktor na inilagay ng Diyos sa tao. So again, yun yung katawan natin, yun yung balat. So yung nangyari, di ipinahid ko sa kanya yung virgin coconut oil na may asin. Tapos yung iba binigay ko sa kamay niya, sabi ko ilipat mo na lang sa lalagyan para kako may kasunod pa.
Ngayong araw, lumabas ako, dumaan ako doon. Ang sabi niya, umihingi siya. Magkwentuhan kami. Sabi niya, okay na kasi wala na akong mailagay na langis. Asin lang ginagamit ko. Umuwi ako, kaagad ako, sabi ko saglit. Nang kumuha ako, tapos nagdala-dala ako ng asin. Pinakita ko sa kanya, nilagay ko yung asin sa ngipin ko. Sabi nga niya, ganun na rin yung ginagawa ng apo ko. Asin, pag sumakit yung ngipin nila, asin. Tapos nagbumubog sila ng maligamgam or mainit-init na tubig. Yung tama lang, yung kaya lang nila yung init, yung mga apo niya. So, yun. Maganda ho talaga yung asin kasi tulad yan, oh. Nakakaputi pa ng ngipin, nakakatibay pa. Grabe talaga. Sabi niya, salamat sa ano. Sabi ko, hindi, salamat sa Diyos. Hindi naman akin yan, Diyos naman may-ari ng asin na yan. Hindi naman akin yan. So, ganon. So, kung meron kayo dito, may nakausap din ako dito. Galing na ako doon sa babae. Sabi ko nga, salamat sa Diyos. After ng usapan namin, lumabas na ako sa bahay nila. Pumunta ako doon sa isa na naman. Pinuntahan ko yung kakilala ko rito naghahanap sa akin. Ngayon ang nangyari, wala. Habang nag-aantay ako, nakausap ko yung mga matatanda rito. Hanggang sa napunta na rin kung ano-ano pinag-uusapan. Ang daming pinag-usapan. Tungkol sa basura, tungkol sa politics, tungkol sa geopolitics. Hanggang sa napunta sa China, abay, talaga naman. Kumbaga sa kwentuhan, ako na naman naging bangka, pero binibigyan ko naman sila ng ano na sila naman magkwento. Kasi mas mga may edad dito Talagang masabi ko talaga, at least dahil sa social media, marami na ho sa, kahit dito sa amin, marami na palang nakakaalam regarding sa galaw ng komunistang China. Kasi nga, matindi talaga. So, sabi ko nga sa kanila, yung flag ng China, pag gawin mo siyang lobo, makikita mo talaga yung mukha ng dragon. Yung 5 bituin ng flag ng China, magiging mukha ng dragon yan. Gawin mong lobo, sige palubuhin mo. Hindi flat siya, palubuhin mo, gaganunin mo siya. Magiging mukha ng dragon talaga. Tapos yung 5 bituin nga niyan, yung pinakamalaking bituin, kumbaga thumb yan Thumb. Lalo na itong thumb pala natin, by coincidence, konektado din sa utak natin itong thumb Bawat daliri natin, may mga connected yan. Tulad nga nito, sa heart ito Yung sa ring finger. Yung mga ganito, mga daliri. Connected yan lahat sa katawan ng tao. May mga ugat yan Kumbaga may mga tinatawag na acupuncture points. Yan siya. So, hindi ako nakaupo sa computer kasi puro impromptu Hindi pa naman ako nakapili ng topic or subject na talagang may diin ba. May toro at malawakang pag-aaral talaga. Kasi ang akin lang, gusto ko lang sa simpleng paraan lang ba. Kasi sa paggagawa ng lecture, ang inyong abang lingkod pala, meron po akong background kahit papano sa tinatawag na instructor course Nakapag 6.09 ako ang 6.09 kasi, ang sinasabi niyan, instructor course yan. Pwede kang magturo. Isa yan sa mga na-attenan ko dati na mga schooling or seminar or schooling. Talaga namang laking tulong ho niyan. So, under pala sa instructor course sa 6.09, ang tinuturo diyan, KISS. Ano po yung KISS? Initial, Kilo, India, Sierra or KISS. Yung KISS po is Keep It Simple and Short. Yun po yung abbreviation niyan. Yun po yung sinasabi, yung acronym na KISS. Yung KISS sa instructor course o sa 6.09, yung KISS. Keep It Simple and Short. So, ganun. Tapos sa instructor course, may limit lang na oras, kailangan 17 minutes lang. However, dito sa akin, napahaba-haba. Minsan, higit 17 minutes. Minsan, ang haba na minsan, tagi-1 oras na. So, again, yun po siya. Kapag 6.09 ako, kaya ang ginagawa kong impromptu dito, usual, mga maiksi lang. About mga parts and tidbits na lang minsan. So, yun siya. So, napunta doon hanggang sa China. Hanggang sa kung ano pa. Ang masabi ko lang talaga, naobserbahan ko rin sa mga may edad dito, naobserbahan din nila
na siyempre kaming mga Pilipino, itong Pilipinas talagang halos nasakop na kasi napapansin din nila yung mga muka ngayon ng mga involved sa mga ng gobyerno talaga namang mga itsura halos hindi na ho Pilipino may mga halo talaga. Tapos ang dami nilang binanggit. Pati pa yung mga mayor dati ng Banban, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan, pero alam nyo na iyon sa Nueva Ecija, sa Bamban, sa Tarlac ba yun? Yung Bamban Tarlac. Yun na nga. Tarlac ba yun o sa Nueva Ecija yun? Yung babae na basta ang dami nilang alam na rin. Siyempre mas mga may edad kaysa akin yun So, ganon. Tapos napag-usapan namin yung tungkol sa asin. Sabi niya, kumpleto ka pa pala sa ngipin. Sabi kong ganyan. Sabi ko, asin lang. Tapos, yung mga na-stroke. Tapos, tinuro ko rin sa kanila yung kalamansi. Na yung kalamansi, ibabad mo lang sa mainit na tubig. Tapos, hiwain mo at ipahid mo sa braso, dibdib, pati sa muka. Kasi pampabata din yun Opo, yung kalamansi. Sabi nga nila, paano pag wala? Sabi, bili ka na lang ng tubig na mainit, 5 piso. Sabi ko, napakarami naman nun. Ay, konti lang. Sabi ganyan. May nag-recommend naman isa. Sabi niya, sa thermos na lang. Pag may thermos ka, maglagay ka doon ng mainit na tubig. Sabi ko, nga naman. Kasi konti lang naman yung, maliit lang naman yung kalamansi. Konting mainit na tubig lang. Basta mapainit mo lang siya. Kasi sabi ko, ang pinaka-idea dyan, o pinaka-principle dyan, pag mainit-init yung kalamansi, hiwain mo, ipahid mo sa balat. Siyempre bubukas yung balat mo, mas mabilis siyang makapasok sa katawan mo yung kalamansi. Tapos pahid mo sa mukha mo, pahid sa ulo, pampaano pa nga ng buhok din yan, pampatibay din So, ganon. Ganon ang mga properties na meron sa kalamansi, lalo yung vitamin C niya. Kasi sa pag-aaral, yung vitamin C pala, yung properties niya, pampatibay ng ngipin, kumbaga para siyang gamot din sa mga sugat-sugat, sa mga allergies, tanggal ng anghit, kung ano man, wala naman akong anghit So, ganon. Marami-raming napag-usapan. Tuwa naman yung ibang matatanda. Yung iba doon, tahimik na lang siguro. Ayaw nila ng magkwentuhan na nakikinig lang sila. Baka siguro iba doon masama yung pakiramdam. Kasi minsan pag masama pakiramdam mo, hindi ka na nagsasalita, tahimik ka na lang. So, ganon. So, ako kasi yung gusto ko talaga makapag-usap o may mapag-usapan ba sa akin naman mas pipiliin ko yung may pinag-uusapan na something naka-health benefit, halimbawa sa pagkatao, dagdag talino. Hindi ko gusto yung pinag-uusapan yung mga halimbawa dito may bagong nightclub, dito masarap na inumin to, ayaw ko mga ganun pag ganyan yung usapan talagang wala akong gana. Ngayon, sa mga napag-usapan namin ngayon, ng mga kasama ko yung mga matatanda doon, national security, isa yon. National security, mga ganun ba, mga pinag-uusapan na yung galaw ba ng komunistang China, ang dami nila rito. Grabe ho talaga. Ngayon, talagang, ang galaw talaga nila, it's one way na para ma-push nila yung mga advocacy nila. Hindi ko naman sinasabing sila wala naman ako binabanggit, pero corruption talaga isa sa mga niyan, a form of corruption. Gumagamit talaga sila ng pera, gumagamit sila ng salapi at impluwensya para mapurso yung kanilang mga tawag nito, yung mga advokasya nila. Tulad sa inyong abang lingkod, alam ko naman talaga may galaw din yung dragon. Kaya bakit na ako'y due for retirement, talagang basta na lang sisantihin ka. Kahit bagaman na ang usapan doon, papel sa papel lang wala naman akong violation na mga hindi naman ako na-involved sa kung ano mga involvement. Yun talaga, papel lang. Pero sinisante ako. Bagaman merong tinatawag na security of tenure, base sa security of tenure, meron talagang dapat na sinasabing legal procedure or legal process na dadaanan bago ka magtanggal ng tao. Akin perma lang Tama ba yung tatanggalin ka lang dahil sa perma lang? May hawak-hawak naman akong direktiba. Ang bigat talaga sa loob ko. Pagpasensyahan nyo na, ayaw ko sanang banggitin pero nabanggit ko tuloy. Kasi talaga ang masabi ko, yung impluensya ng komunistang China rito, talagang matindi ho. Ang isang halimbawa ko dyan, kung i-search nyo man sa YouTube, si LeBron James. Si LeBron James nga, tiklop
Pati ito sa wrestler, si John Cena. Si John Cena, ano siya, yung karakter sa doon sa WWE ba yun, sa wrestling. Nagsusoring nga sila sa China Ganon, lalo na yung Pilipinas. Ma-site ko naman ngayon, napanood ko nga sa Facebook kahapon, isang vice mayor, bago ka raw magsalita, kailangan hubarin mo muna yung mga China goods, mga China products lahat, tsaka ka na lang magsalita. Maganda sana yan kung mayroong tinatawag ba na forum, para makapagsalita ba, madaan sa usapan. Kasi hindi naman pwede kasi yun kung mga product dito na available, halimbawa, made in China, hindi ka nabibili, kasi kailangan mo Ang akin lang kasi ganito, kung titingnan, napalayo-layo na tayo ng kaunti Basta ganun na lang. Kasi ang i-shortcut ko na lang, yung mga kumpanya sa China na nagsipasukan diyan, lalo na nung binuksan ni Deng Xiaoping yung China, dahil sila yung may murang labor nagsipasukan din yung mga manufacturing company. Hindi naman kanila yan, kinopya nga nila Tapos ginago pa nila. Paano ba nila ginago? Di order sa kanila, halimbawa 10,000 items, sila gagawa sila ng 100,000 items or 500,000 na items, ikakalat nila sa buong mundo. Tapos pepersyuhan nila ng murang-mura. Kaya pag nagkabanggaan kayo sa market, paras lang naman yung item ninyo, paras lang yung paggagamitan, bakit ka bibili ng mahal? Oo, tama, original nga. Pero ang mahal, meron sila. Peke nga. Pero ibig sabihin, ganun din yung application yan, ganun din yung paggagamitan. So, dahil sa kahirapan ng buhay, pipiliin talaga ng tao yung mura kasi economic na side yan Economic side, the price Ang may control kasi sa market kung sino yung may mababang presyo Ganun ho talaga yan. Kahit sa bidding, sa mga gobyerno, ganun yan Kung the same service, the same product lang kayo, tapos yung price nito mas mababa, siya talaga ang makakukuha. Papaboran siya, the same lang naman So, ganun ho siya. So, ganun, mahaba-haba yung pinag-usapan namin doon. Pati politics lahat, pati geopolitics, pati yung galaw ng komunistang dragon. Sabi ko nga sa kanila, sa mga matatanda, ito yung flag ng China, ipalubo mo, abay mukha ng dragon. Tsaka talaga ho, sa Pilipinas, ang dami ho talaga ritong tanim. Nakasulat naman po iyan sa sa Mateo 13, Matthew 13 verse 24 to 30. Talaga hong nagtatanim din ho sila Ganun ho talaga ang realidad niyan. Kahit na itanggi man yung realidad, talaga hong nagsasuffer talaga kami ngayon dito. Hindi lang ako yung bansa talaga nagsasuffer talaga. At kung meron talaga silang yung pangsira sa isang bansa, isa dyan yung corruption. Corruption, the modern day opium war. Corruption is the opium. Ganon yun So grabe ho talaga yung sakit na binigay nila sa Pilipino. Ginawa nilang sakim yung mga Pilipino. Opo, para bang yung prinsipyo halos wala na Meron man, mangilan-ngilan tulad yan. Masakit ho talaga. Ramdam na ramdam ko sa sarili ko Mantakay mo, nagpaprasa ako ng papel. Gusto ko sanang mag-renew ng contract para makapag-retire na ako. Kasi nag-aalangan ako ngayon dahil may inaayos akong papel Alam na nila yan, nabanggit ko na yung tungkol din sa problema sa papel ko. Isa doon yung Sierra Oscar India. Kasi each time na mag-process ako doon, hinahanapan ako ng Sierra Oscar India. Yun ang problema ko Tapos bagaman naman sa pag-renew ng kontrata, meron naman akong medical routine slip na. At meron akong direktiba, kaso lang talagang ayaw ako pakinggan Talagang sinisanti talaga ako. Siguro sa trabaho may mga nagre-recommend din doon na i-resisentihin ako. Pero hindi ko maintindihan bakit ganun Dahil 24 years na ako serbisyo, isang beses lang ako humiling ng panalangin. Ayaw niya akong pakinggan, tsaka isa pa may direktiba sa taas Talaga namang again, naghahanap pa ako ng remedy siguro. Makakita lang ako ng abogado, yun na. Magre-recommend sila na mag-file ng kaso, talagang itutuluyan ko rin kasi ang hirap talaga. Mantakay mo, ang daming komplikasyon Tulad yan, yung 4 years ko talagang mauwi na lang sa thank you at sa wala Mahirap po talaga. Gaya nga sa politika ngayon, isa sa mga na-assess ko dyan,
Dahil dito sa Facebook, ako ang inyong host po, ay marami na po akong nakadiskusyon dito. Lalo na yung mga sekreto ng China, yung dragon, tulad yan, yung change the population from within, start from the top. Yung sinasabi ko nga doon, yung the subtle conquest. Change the population from within, start from the top, where influence and power resides. Masakit ito ng katotohanan kasi sa gobyerno ngayon, bagaman yung apelyido nila ay Pilipino, pero tingnan mo naman ho yung mukha. Tsaka tingnan nyo naman ho yung galaw. Ako, hindi ako sinophobic Kaso lang, ang realidad po dyan, ganun na nga yung mukha nila, tapos yung apelyido nila bagaman Pilipino, pero yung galaw po nila, talaga namang pang supresyon pangsira sa isang bansa Para para siyempre sila na yung hawak ng kapangyarihan ng gobyerno. So again, to America, President Trump, sir, we need help from the American people, from America. I quote John F. Kennedy, 1961 inauguration. I quote, if a free society cannot help those many who are poor, it cannot save the few, those few who are rich, unquote. Mahirap ho yung Amerika kasi free society Sila yung beacon the last beacon, the last bearer ng freedom akin lang, I call upon the attention ng American government na tulungan nyo naman kami dito. We need your help. We need assistance. Let's not forget na kayo naman yung may-ari ng Pilipinas. Tinurn over nyo sa mga Pilipino. Malungkot na balita. Bagaman si late President Manuel Quezon namatay na, ang statement niya noong December 9, 1939 Quote, gusto niya ang Pilipinas maimpyerno basta ang namamahala Pilipino, kaysa naman langit na ang namamahala ay ibang lahi or Amerikano. Ang masaklap pa at ang nakakalungkot pa, ang sabi niya, uulit-ulitin niya yung ganong bagay basta hanggat siya'y nabubuhay. Unquote. I-search na lang sa Google yung speech ni Manuel Quezon, December 9, 1939. Talagang masakit talaga. Ang sakit sa loob. Again, ang masabi ko lang, kasi may sikreto man siya, DNA lang, para malaman yung bakit na sinabi yon, bakit ganon yung mga plataforma nila. So, ganon ho talaga sa mundo ngayon, lalo dito sa Pilipinas. Mukha man nila, iba talaga yung mukha, bagaman apelyido nila ay Pilipino. Ngayon, itong mga sinasabi ko, talagang mabigat ito. Sabi nga ni Haring Salomon, those who open wide his mouth endangers his life. Hindi ako natatakot pag sabi ng totoo. Kung ito man yung katotohanan, para lang magising yung mga kababayan ko, magising yung Amerika, magising yung mundo sa galaw ng komunistang dragon, dragon ho talaga sila Yung dragon ho, gumagalaw sa mundo ng politika Talagang gusto talaga hawakan yung buong mundo. Pag mahawakan nila yan, talagang, tulad ngayon ako, nakakaramdam ako Sa trabaho, parang hindi na binalyo ng kasama ko yung tinatawag ba na brotherhood o camaraderie. Hindi Hindi na tinignan yung sinerbisyo ko dyan na 24 years din Yung mga na-contribute, walang kabalyo-balyo. Bagaman may direktiba na, talagang basta-basta nyo na lang babaliin din. Kung hindi ho yan impluensya ng dragon, sino? Kasi wala naman akong ibang grupo. Ako ho, purong-puro talaga na yung aking allegiance doon sa institusyon na yan. Kaya nga wala akong iba-ibang grupo gaya ng iba dyan. Kahit nagka-problema sila, nakabalik sila. Siyempre may mga ninong, mga backer nila kung ano hindi naman ako gumagamit ng ganon. Bagaman may mga kakilala tayo dyan. Humiling naman ako ng tulong. Kung loobin, makabalik naman. Iba naman yung gagawin ko doon. Para magbigay ng mga natitira pa rito para sa
ikalalakas, ikagaganda ng institusyon natin, ng institusyon na pinaglilingkuran ko, hindi para mangsira ng tao, ano ng kasama. Hindi ho ganun yung aking advokasya. So, malungkot nga lang, humiling man ako ng isang tulong sa isang senador, hindi man ako pinansin. Kahit bagaman nakita naman yung letter ko galing sa Malacanang dati. Ganun talaga siguro sa panahon ngayon kasi ewan ko ba bakit na ang bigat to talaga. Marami yung nagsasuffer tulad niya mga maliliit, magsalita ka lang ng totoo, talaga namang talagang mapapausal ka talaga, mapapasa Diyos mo na lang mga ganyang pamamahala at ganyang pamamalakad, talaga hong may kabayaran din naman iyan. Ipupos ko nga rito. Saglit lang Yan. Nakasulat po yan sa Proverbs 29:2, King James Version. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Talaga hong gaya nga ng sinabi sa Biblia, kung gagamitin ko rin yung tinatawag na security of tenure, there was no legal process na ginawa para ako'y tanggalin Kung talagang ayaw na sana niya sa akin, kinausap niya na lang ako. Sige, renew mo yan, pero next year ituloy mo, malis ka na rito. Ganun ba? Kasi ang institusyon na yan, hindi naman kanya yan, sa gobyerno yan Ma'am, hindi ho sa'yo yung institusyon yan, ma'am. Sa gobyerno ho yan, ma'am. Sumumpa ka dyan, ma'am. Nangako ka dyan, ma'am. Nangako ka, ma'am, sa Diyos at sa bayan. At sa konstitusyon. Nangako ka sa Diyos at sa konstitusyon ng Pilipinas, ma'am. Pero ang ginawa niyo, ma'am, sa akin, talagang ang bigat ho, ma'am. Pero siguro, kailangan ko na rin maglakad talaga. Kung kailangan ko ng basta na lang. Kailangan ko talagang humiling na ng para makagawa rin ako ng aksyon. Kasi ang bigat talaga 6 months na ako next magsi 6 months na ako kasi June, July, August, September, October sa November 6 months na. Talagang grabe yung ginawa nito sa akin. So again, ito naman sa akin, after doon sa kanina yung kwentuhan doon sa dito sa mga matatanda, nakausap ko yung mga matatanda, umuwi na ako. Pero basta ako na-share ko lang sa kanila na with regards doon sa asin at virgin coconut oil na ipinahay dun sa tuhod. Kasi nga pala, bago ko makalimutan, may mga research kasi tulad yung sa mga nagkakaroon ng mga rayuma, dun sa tuhod may mga tumitira na kasi dyan minsan mga parasite na hindi na makita. So yun yung nagkukos ng sakit Kasi pagka hindi na nagagalaw yung ibang mga joints natin, tumitira ho dyan yung mga parasite. Ano ho yun? Mga bulate, kung ano mang mga parasite basta ganon. So siya yung nagdadala ng sakit. Sila yung nagdadala ng sakit sa katawan ng tao. So yung purpose doon ng virgin coconut oil is para pang lubricant, ilubricate yung tuhod. Tapos naman yung asin para pangontra bulok para patayin niya man kung anong meron doon sa tuhod. Ngayon yung matanda na binigyan ko ng asin at virgin coconut oil na pinaghalo ko, yun nakakalakad na, nakakatayo na. Tungtuwa naman siya, papasalamat sa Diyos. Sabi niya kanina, salamat sa ganun ba sa asin at sa virgin coconut oil. Ang sabi ko naman sa kanya, ako salamat sa Diyos, Diyos naman may ari niyan hindi naman ako. So yun lang. Kasi matagal ko nang naiisip din yon. Nung maalala ko, hindi na ako bumalik na kagad ako sa bahay. Tapos kumuha ako ng, yun na nga, binigay ko sa kanya. At salamat naman sa Diyos dahil naging maganda naman yung bunga. So kung meron kayong mga rayuma-rayuma,
pati sa kamay kung ano man, ano lang yung virgin coconut oil tsaka asin. Or kung wala kayong virgin coconut oil, pwede naman yung coconut oil lang, yung langis pamprito, pwede na yan. Tapos kung ano, kalamansi, pwede rin yun. Kalamansi at asin, ipaghalo ninyo. Kasi yung isa rito matanda, masakit daw yung kamay niya, hindi niya maisara eh. Sabi ko ano lang, kalamansi at asin. Kasi yung asin pangontra bulok yan. Alam nyo naman yung katawan ng tao. Lupa kasi ang katawan natin eh. Sinabi niya ng Panginoon doon sa Henesis, yung nilalang niya yung tao mula sa alikabok ng lupa. Lalo na yung alikabok, talagang very unstable yan eh. Pag malakas minsan yung hangin, nalilipad. Mayigi pa nga minsan yung lupa at mga bato, steady yun eh. Kaysa naman yung alikabok talaga, wala siya talagang permanente pag alikabok ka. Pero, siyempre may mga sekreto kasing bagay dyan, minsan mahirap na lang banggitin. Saka na lang ho, yung mga ganong bagay itatakil ko rin yan pag sakaling may sumagot na dyan sa aking tanong. Nga pala, ipopost ko na lang ulit dito yung tanong ko na may papremyo na kasama doon sa papremyo. Hindi ko man siya naisulat pero sinasabi ko naman na meron siyang 133,000 at ano pa ba? Marami pa po. Yan, ipopost ko na lang. Kasong sabi, you cannot comment more than 100. Ayaw niya akong ipapopost Siguro sa isa kong cellphone. Saglit lang ha, kunin ko isang cellphone, doon ako mag-post. Kasi 100 character mahigit, ayaw na yung ipopost ko niyan, ano yan siya, yung naka-live dito. Salamat ka pala sa mga followers ko To my English speaking subscribers, thank you very much for your trust and confidence. Lowly Filipino, probably have stirred up your interest or somehow noticed my post, my comments, and have triggered your attention to follow. So thank you very much for your time and thank you very much ipopost ko lang dito saglit lang Thank you very much for your trust and confidence. Lowly Filipino, probably have stirred up your interest or somehow. Ayan na, pinost ko na. My post, my comments, and yan na. So, again, maraming salamat sa inyo for your comments, suggestions, o share and like. The best po yan. Talagang nakakatulong po yan. So, again, akin lang panawagan. So, America, we need your assistance, we need your help. Since you owned the Philippines, you turned over it sa Pilipino to be independent. Kaso lang, nasa birth kami. Talaga yan ang totoo. The Philippines was subverted long time ago. And yung mga policy ngayon, talagang nakikita naman yung galawan, talagang we suffer talaga. Kaya nga ito sa Proverbs 29 verse 2, King James Version, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Precise yung Biblia. Precise na precise po. Hindi po nagkakamali ang Biblia. Isa pa rito, ipopost ko yung with regards dun sa Matthew 24. Ito yung The Subtle Conquest. So gamitin ko na lang siguro isang cellphone ko para mas madali. Saglit lang po Thank you very much for your time. Thank you very much
Ayan na. Yan na yun, yung Subtle Conquest. Pinost ko na yan dyan. Nasa Matthew 13. Matthew 13 verse 24 to 30. Tapos dadagdagan ko pa, ito. The 100 Years War. Talaga hong, at least ba Amerika, magising-gising naman kayo. At least yung buong mundo, magising-gising sa galaw ng dragon. Talagang traidor talaga eh. Ngayon, ayaw ko na lang banggitin muna kung sino yung Vice Mayor nagsabi na hubarin mo muna bago ka magsalita tungkol sa China. Hubarin mo muna yung mga made in China na product. Abay, sana may forum para naman makasagot tayo at mapag-usapan. Hindi naman yung mag-away tayo. Kasi maselang bagay iyan eh. Wala naman nung nakalagay sa Constitution natin na ma-deprive tayo kasi nasa Article 3 ng Constitution yan eh. There will always be the finality pagdating sa batas. What is that? The reference. Yung primary law. Kasi kahit sa agriculture, sa isang puno, sa isang tanim, may tinatawag siya na primary na ugat eh. May mga secondary at may tertiary siya. Pag pinatay mo yung tanim, patayin mo na lang yung primary na ugat niya, talagang mamamatay yun. Mabuhay man halimbawa, secondary niya o mag-sprout ng panibago nun, at least talaga namang swerte siguro yun. Kung meron mga ganong tanim, mga special cases yun. Pero pag sa tanim talaga, pinatay mo yung mayor na ugat, abay, mamatay talaga yun. So again, sa batas ganon, may primary law eh. Hindi pwedeng mangibabaw yung tulad na lang dahil China products, hindi tayo pwedeng magsalita. Mabigat to talaga iyon. So, Vice Mayor, ayaw ko na lang banggitin yung pangalan nyo ho, pero bilang isang Pilipino din, tapos minahal namin yung inyong tatay, talagang hindi ho tayo magkaaway. Akin sinasabi ko lang may tinatago na primary law. And the primary law does not bound the Philippines, the Filipino people, kung yung mga product ditong nagkalat made in China. Yan ho talaga yung Subtle Conquest nila eh. May tinatawag ho dyan na independence saka dependency eh. Meron ho tayo sanang independence sa manufacturing kung talagang yung mga leader natin dati, hindi naman natin sinisisi, no? Kasi binanggit na yan ni Marcos noon eh. Ito ipopost ko pa. Saglit lang. Noong 1977 kay Buckley, William Buckley, sa The Firing Line. Saglit lang po kunin ko lang dito sa isa kong comment. Si William Buckley kasi yun eh. Ipopost ko rin dito para naman to make our for the awareness of those who follow this channel. Yan na, ipopost ko saglit lang The Firing Line. Yun. The Rise of Communist China. The Rise of Communist China's Economic Influence Foretold. Yan, na-post ko na po yan. Panoorin nyo sa YouTube yung kay William Buckley noong 1977. Yung nakausap doon si late President Marcos na sa 15 minutes 40 seconds up to 15 minutes to 55 seconds. Ang sabi ni Marcos doon, the next superpower sa economic na center ng economy yung China. Kasi nga itong si Deng Xiaoping, inopen niya yung ekonomiya ng China 1977 sa mundo. So ganun ho 'yon. So again, balik tayo dun sa statement ni Vice Mayor. Siguro marespeto ko, ibigay ko yung respeto sa kanya kasi may tinatawag siya na yung opinion. Opinion niya kasi yun sa bawat tao meron naman talagang opinion. So we should respect each other's opinion, bagaman balagbag man iyan. Halimbawa sabihin nila yung gulong bilog, may sabi naman yung gulong kwadrado o triangular, bahala sila, opinion nila yon.
Pero talaga, kung titingnan natin yung realidad, wala naman talagang gulong na kwadrado or triangle. Talagang bilog naman ho talaga yung gulong. So, ganun naman talaga sa mundo, lalo sa Pilipinas. Talagang malakas yung impluensya nila rito. Kasi, talagang nasusulat to yan, nasa Mateo yan eh. Nasa Mateo 13, verse 24 to 30. Tsaka sinasabi nga yun sa Biblia, yung tungkol sa kay Lucifer, kay Satan. Kasi makita nyo ho talaga yung flag ng dragon ng China, dragon na dragon ho talaga. Nasa Revelation 12 yan eh. Tapos 16, meron pa nga dito sa Revelation, nagsasabi talaga na yung dragon ay pula. Lahat ho ng mga bagay na yan, puro coincidence ho yan eh. By coincidence ho, talagang yung Biblia, hindi ho nagsisinungaling, sasabihin talaga ng Biblia eh. O, nasa 12 oh. Nasa Revelation 12 pala. Nandun din. Kasi yung sabi ko, Revelation 12 about the dragon. Taas mo lang ng konti, nasa Revelation 3. Ito, pisahan natin sa Revelation chapter 12 verse 1. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and the crown of 12 stars on her head. 2. She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. 3. Then another sign appeared in heaven. An enormous red dragon with 7 heads and 10 horns. Yun po yun. Kita nyo? Actually nga, talo pa nga ng communist flag ng China flag yung dragon na to. Kasi yung dragon 7 heads lang eh. 7 heads and 10 horns eh. Later ho, doon sa sinasabi sa Book of Daniel, yung dragon doon 7 ulo, 10 yung sungay, naging naging 7 na lang, kasing 3 naging 2 eh. Naging 8. Talaga naman by coincidence talaga yung China flag, Communist China flag represents the dragon the red dragon. Flat yung flag ng China, gagawin mong lobo, makikita mo talaga na two-eyed red the two-eyed beast with 8 horns eh. Tapos tingnan nyo sa Asian map, talaga namang ito yung Hainan Island, ito yung Taiwan, gusto niya kunin yung Taiwan para mabuo yung mata. Liban pa doon sa TSMC, yung TSMC? Taiwan Semiconductor, company. Yun yung TSMC, yung taga-produce ng mga semiconductor eh. Mula sa mga appliances sa bahay hanggang sa mga hardware ng pang-military, yun sila ang gumagawa ng mga semiconductor na yung mga tinatawag na mga microchip. So, ganun, gusto nilang makuha yun para siyempre buong mundo makontrol na nila. Tulad yung isa sa rare earth na lang rare earth mineral na ikinokontrol nila eh. Tulad lang nitong linggo lang, nagsabi dun sa isang commentator, dahil daw may okasyon sa China, kaya nagka-problema yung supply. Pwede ba yun i-delay mo yung supply ng buong mundo? Kasi kung kayo yung manufacturer or provider ng rare earth mineral para sa paggawa ng mga material, kung ano man mga ginagawa sa industrial, i-delay mo. Ibig sabihin, ganun talaga, i-hamper nila. Patraidor. Ngayon, yung buong mundo napapansin yung gusto nilang ekonomiya. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, with regards dun sa market, pag binaliktad mo yung M, magiging W, it's worth it. So, ipopost ko ulit dito, yung The Subtle Conquest. Panoorin nyo sa YouTube yung kay William Buckley noong 1977, yung nakausap doon si late President Marcos na sa 15 minutes, 40 seconds up to 15 minutes. Yan, pinost ko na rin dyan. Ngayon, nandyan yung yung sinasabi na The Subtle Conquest. Liban pa doon sa intermarriage. Opo, sa intermarriage. Ganun kasi sila eh. Pag ikaw ultimo lang, hindi mo maasawa yung mga babae nila. Kahit nagustuhan mo.
Pero kung mayaman ka, impluwensyado ka, malakas, matalino ka, yun, maasawa mo yung babae nila. Kasi ganun yan, honey trap yan. Makuha na yung loob mo, yung pinakabuong pagkatao mo, siyempre malilipat mo dun sa babae nila, di kanila na yun. Pero kung ultimo hamak ka lang, mahirap ka, wala ka. Ganun kasi sila Ang sabi ko nga sa inyo, the subtle conquest So, ito again, America, I'm calling your attention. We need your help. Not all Filipinos who fought against America during nung 1989, pinapalayas kayo rito about this 91-92 sa US base na pinaalis dito, not all Filipinos share the same ideals. Kasi ako as a Pilipino at sa karamihang Pilipino pa na nakakaintindi ng kasaysayan ng Pilipinas, meron talaga kaming masabi ko na utang na loob din sa Amerika. You liberated the Philippines during World War II. You shed blood, sweat, and tears and gave lives to liberate the Philippines from tyranny and the mga greatest naval battle dito sa Gulf of Leyte o sa Gulf dito ng Pilipinas. Talaga namang grabe ho yung ininvest nyo rito lives ng American lives mga GI na nagbuwis buhay dito sa Amerika para ma-liberate itong nagbuwis buhay dito sa Pilipinas para ma-liberate ang Pilipinas. Talaga naman ho, meron talaga kaming as a Filipino, meron talaga kaming masabi ko talaga utang na loob, kasaysayan man ho iyan. Bagaman may mga nag-umpisa tayo, mga early na mga encounter ng American and Filipino forces, pero later nakita natin na meron hong pagbabago. Ang ginagawa naman to ng Dragon, binabago at iniiba yung kasaysayan. Ginagamitan nila ng impluwensya, pera, para ho gaguhin. Saan ka makakita niya na isa akong tao ng gobyerno, naglilingkod ako sa gobyerno? Alam nila yan, alam ng kasama ko yan dyan, na bagaman sila ay naging kaaway ko minsan, nagkaroon kami ng hindi pagkaunawaan, nakita nila na tinutulungan ko sila. Alam nila yan, marami dyan sa trabaho na yan. Tulad doon kay Sir Hueras, nabanggit ko na tuloy si Sir Hueras, noong naglitanya ako doon sa tinatawag yan na commander's time, naglitanya ako doon, niligtas ko sila Sinabi ko doon na meron pa silang pag-asa kasi mga bata pa sila. Ganun ho. Yung ngunit, yung malungkot man, meron pa rin sa kanila dyan, mangilan-ngila na nasama doon sa aking litanya, talagang nilalakad ho talaga na ako'y mapahamak. Ngayon, ito nga, kung tayo'y Pilipino, ma'am, kung ikaw ma'am ay Pilipino, alam mo ma'am, nagserbisyo ako dyan, bakit mo naman ginawa sa akin yun ma'am, yung isang malupit na bagay? Hindi mo man lang ma'am kinonsidera ma'am yung tinatawag na security of tenure. You violated the security of tenure. Tapos binali mo yung utos ni CEO ma'am, ng direktiba. May direktiba yun ma'am, binali mo talaga yun ma'am. Mantakin mo ma'am, kapangyarihan yun ma'am nang nasa itaas, basta nyo nalang baliin. So, akin ma'am, ito nalang masabi ko, kung Pilipino kayo ma'am, at sumumpa talaga kayo ma'am, by the heart ma'am, by your thoughts, kung totoo talaga ma'am, sumumpa kayo ma'am sa institusyon na iyan, sumumpa kayo ma'am sa Diyos at sa bayan, you defend the Constitution, you defend the very institution na yan ma'am. Kabahagi ako ng institusyon ma'am, ngayon, tinanggal nyo ako. Siguro ma'am, ang masabi ko talaga ito, kahit maulit-ulit man, talagang kailangan ko lang ng legal na ma'am, assistance. Makakita lang talaga ako ma'am, kung ano man yung i-recommend sa akin. Sabihin ko na kung mag-file ng case, yun talaga ma'am. Ngayon, ang alam ko ma'am, ginagalaw nyo pa rin. Kung anong galaw nyo dyan sa loob, kasi dyan kayo malakas, bahala na kayo ma'am. Basta ako ma'am, may batas ho tayo ma'am. Isa akong kasama dyan ma'am, alam ko yung pledge of loyalty, pero ginawa nyo sa akin ito, hindi ko ma'am alam bakit na grabe ho kayo. So again, marami-rami na yung napag-usapan, mula doon sa virgin coconut oil at asin, na panggamot sa mga rayuma, sa tuto, sa mga tuhod, kung ano man, napunta na ho sa maraming bagay, kasi hindi ho talaga nating maiwasan, dahil lalo na kaming mga Pilipino dito sa Pilipinas, nagsasuffer ho talaga sa madilim, malalim na galaw o mga hiwaga ng kasamaan ng dragon ng komunistang China. Ganun ho kasi, sinasabi ho yan sa Biblia
yung mga malalalim at hiwaga ng kasamaan, masama na nga, masama pa yung ginawa. Talagang ganun ho talaga, kailangan ho talagang ibulgar sila, kailangan ho talagang sunugin kayo, kasi napakasama ho talaga ninyo. Tumutulong nga kayo, mabuti nga kayo, kaso lang sa inyong mga literature sa ancient China, nakasulat ho talaga yan, na meron ho talagang sinasabi pa dyan na reckoning. May balik ho talaga dyan kasi meron kayong mga kung fu, mga martial arts na with regards dun sa galaw na meron talagang paghihigante o meron talagang balik. May tinatawag na reckoning. At kung meron man kayong kabaitan, abay ano ho yan, puro lang pasad. Kasi nga sa inyong literature din ulit sa ancient China, nakasulat din yan na pag-araw, yung punong kahoy ay meron siyang anino. Tulad nito, may anino sa likod ko. Hindi naman ako'y masama para ipahamak yung isang kasama. Akin lang naman, kailangan ko lang talaga ng legal assistance kasi due for retirement na ako, talagang sinira pa ako ng gusto. Ma'am, wala ka talagang awa, ma'am. Masabi ko talaga, ma'am. Yun lang. Pasa Diyos ko na rin yung ibang bagay. Kung ano pang dumating man sa buhay mo, ma'am, bahala na yung Diyos ni ma'am. Kasi malupit ho kayo masyado sa kasama. Parang hindi ho kayo Pilipino Ngayon, yung komunistang dragon, ni hao. Alam ko ho yung galaw ninyo, patraidor ho. Yung mga assassin nyo rito nakita ko. Hindi ho ako na-intimidate at hindi ho ako takot. Yung mga tainted na mga sasakyan nyo dyan nag-aabang sa kalsada sa akin. Hindi ho ako natatakot dyan. Meron pa nga kayo minsan dito nakamotor siya naka-DT Yung parang dirt bike. Ano sila, yung lalaki, yung driver, yung babae nakaangkas sa likod. Tinitingnan ko sa mata, nakita ko sa mata Yan, para malaman nyo kung gaano karami ng pinadala nyo rito. Yung mga assassin nyo. Yung mga nag-aabang dyan sa kalsada, yun. Kunwari, ano lang yun, yung mga naghahatid ng parcel, pero yun na yun. Yung galaw ninyo, hindi ho basta masabi nyo sikreto lang. Talagang matindi ho kayo. Yung mga grupo dito sa Pilipinas na umaasa sa mga tinatawag yan ng mga pera-pera, talaga namang ginagamit ninyo sa kaparaanan ng marumi para i-liquidate ang inyong mga kaaway. Tulad ngayon, sinisira nyo ako. Bago ko pala makalimutan, I think ito late 80s ito o early 90s. Napanood ko sa mga pelikula noon na hindi sila pumapatay ng ng mga kaaway nila. Binubuhay nila. Kasi mas gusto nila yung tao mabubuhay para habang buhay, habang siya'y nabubuhay, magsasuffer siya. Ganon ho yan. Tulad ngayon, binubuhay nga ako. Pero talagang sa lahat ng kaparaanan, pipiruisyuhin ka. Tulad ngayon sa trabaho, tinanggal ka. Tinanggal ako. Bagaman violation man iyan ng security of tenure, sige lang. Basta lang mag-suffer ka. So ngayon, nagsasalita ako rito sa Facebook, hindi ko naman dinadrop name siya. Ma'am, hindi pa naman kita dinadrop name. Sakaling masagap ito ma'am ng media at magkaroon ng coverage, di bahala na yung media ma'am. Pero asahan nyo ma'am kung ayaw ko lang magbanggit ma'am, gusto ko rin sana magbanggit dito ng kwan Kasi ma'am, masabi ko sa inyo ma'am, sabihin ko na ma'am, kung si Mayor Duterte, kung si President Rodrigo Roa Duterte ma'am, yung presidente ma'am, yung ginawa mo to sa akin ma'am, sinasabi ko sa iyo ma'am, talagang may kalalagyan ka rin ma'am. Talagang grabe ka ho mag-abuso ma'am ng kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan yan ma'am, at saka yung ranggo, ginagamit yan ma'am sa mabuti, hindi para saktan. Ngayon, sinasabi din yan sa Biblia, the parable of the talent. Meron pa dyan yung binigyan ng kapangyarihan ng kanyang Panginoon. Ang ginawa niya sa mga alipin niya, mga mas nakabababa sa kanya, pinagsasaktan niya nung bumalik yung Panginoon niya, talagang pinarusahan din siya. So again ma'am, ito lang ma'am masabi ko. Kung hindi ka ma'am naniniwala sa gaba, dahil kung sa tingin mo ma'am yung kapangyarihan mo permanent iyan, again ma'am, meron ho tayong pledge of loyalty. And the very pledge of loyalty speaks of the very institution kung saan ka ma'am nandoon, kung saan ka nandyan at saan din ako ma'am nandyan na iyong binaklas. Ang sabi ma'am sa pledge of loyalty ma'am, if you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents.
And if you must growl, condemn, and eternally find fault, why not resign your position? But when you are in the outside, damn to your heart's content. Remember, as long as you're part of that institution, do not condemn it. Because if you do, the first high wind that comes along will blow you away. And probably, you will never know why, sir. So, ganun lang ho yun, ma'am. Binaklas nyo man ako dyan, ma'am. Yung kasaysayan na saving lives ko dyan, ma'am, hindi nyo pwedeng basta-basta mabura yun. Yung anniversary natin ng institusyon na yan, noong 2001, yung sa color guard, right guard, tsaka left guard na pagsabay ko, hindi man ako, ma'am, nabigyan ng acknowledgement doon, hindi man ako na-recognize, ay nakuha ko nga doon, napakalutong na Papa India, yung PI, minura ako pasalamat naman ako kay sir. Parang pwede ko na lang banggitin siguro. Dahil kay wala retired naman si sir si Sir Ibanez, dahil kay Sir Ibanez noon, sabi niya, teka, sabi ni Sir Ibanez, sige bata, ano yon? Kasi dalawa sila dyan yung isa retired na si Sir Ibanez, yung malaking mama Teka, bata, sige, perform mo. Yun. Dahil kay Sir, na-perform ko at na-justify ko na talagang pwedeng mapagsabay. So, ganun yun, ma'am. Tapos yung sunog dyan sa SM, sa Valeria Delgado, Iloilo City, December 30, 2001. Nung masunog yung mall na yan dyan, nag-respondo ako doon. Dami hong nakakita. Kitang-kita din nila na yung Nissan Sentra Series 2 umaapoy na doon sa may gas tank. Hindi sumabog, bagaman ako'y nakatayo doon sa harap. So, pasalamat ako sa Diyos dahil hindi nga sumabog yun at talaga namang nabuhay pa ako. Hindi man ako napaano. Yun nga lang, sunog-sunog ng mga balahibo, sunog ng siguro ibang buhok. Yun lang nakuha ko doon. So, again, yun ho yung parts and parcel lang na masabi ko. May saving lives naman ako nagawa. Siyempre, doon lang sa 2001 na incident na yun, hindi lang naman saving lives Saving lives and property na yun, beyond the call of duty, nag-respond ako. Kung nasunog talaga ng gusto yung mall doon, abay, ang dami hong mawalan ng trabaho doon. Empleyado doon sa SM, ang dami ho kung nagkabulilyasin at lumaki yung sunog, sumabog yung, grabe ho. Dahil nga may mga naligtas pang mga sasakyan doon, dahil nakita nila nung ako'y lumapit, sitakbuhan din sila, pinagkukuha nila yung mga sasakyan nila. Pero nung nag-umpisa yung sunog, wala talagang lumapit. Kasi ang laki ng apoy So again, ganun lang ho yun. So dito na siguro masabi ko again, kung meron man akong nasabi ng mga bagay, hindi ho pang bobola iyan. Mas maganda ho magsabi tayo ng katotohanan kasi ang katotohanan talagang the truth shall set you free. At yung sa katotohanan talaga namang katotohanan talaga sabi ng Panginoon yan. So again, yung coconut, virgin coconut oil na may asin, pwede ho yung pampahid-pahid sa mga tuhod, lalo yung mga nirarayuma, sa mga maninigas na kamay, yan. Pag wala naman ho tayo pambili ng virgin coconut oil kasi medyo mahal talaga, coconut oil pwede na yan. Di kaya paghalo mo sa kalamansi, tigaan mo ng kalamansi, tsaka ipahid-pahid mo doon. Biyaya ho yan na bigay ng Diyos sa atin. Atin na lamang hong gamitin at tuklasin yung mga bagay-bagay na yan. So alam naman natin yung properties ng mga yan. Yung asin, pangontra bulok. Yung kalamansi, gamot-gamot sa mga sugat. Pampatibay ng katawan. Pangontra mga trangkaso. So again, yun na nga. So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Kung sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo ay nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. God bless us all. In Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.